1 laban sa 10. Yan po ang hinarap ng BRP Teresa Magbanwa matapos palibutan ng mga barko ng China Coast Guard noong Sabado. Paulit-ulit ding binangga ang ating barko kaya bukod sa mga nasirang gamit, nabutas din yung hull ng Teresa Magbanwa. Pero sa kabila ng tumitinding harassment, nanindigan ng National Maritime Council na tuloy lang ang pagbabantay ho ng ating puwersa sa may Escoda Shoal. Yan ang pampagising na balita ni Gio Robles. Ganyan kalaki ang butas na iniwan ng China Coast Guard sa BRP Teresa Magbanwa. Kasunod yan ang panibagong banggaan sa Sabina o Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Sinadya umanong banggain ng China Coast Guard vessel ang PCG vessel habang nagpapatrolya kahapon ng tanghali. Ayon sa PCG, 3 beses binangga ng CCG Vessel 5205 sa parehong gilid at likod ang barko ng Pilipinas. Kaya bukod sa butas, nagkayupi-yupi at nasira na rin ang iba't ibang bahagi ng BRP Teresa Magbanwa. For us to take note that this ramming happened despite of our unprovoked action and presence in Escoda Shoal. Hindi lang yan ang pangaharas umano ng China kahapon. Dahil pinalibutan pa nito ng 10 barko ang nag-iisang PCG vessel sa Escoda Shoal. Kabilang dyan ang 2 tugboat ng Chinese Navy. Palaisipan naman sa National Maritime Council kung bakit nag-deploy ng tugboats ang China sa Escoda. Pero ang Beijing sinisisi ang Pilipinas sa nangyaring banggaan. Ayon sa tagapagsalita ng China Coast Guard, ang BRP Teresa Magbanwa ang bumangga sa CCG vessel. Taliwas yan sa pahayag at video na mula sa PCG. Ikinabahala naman ng Australia ang insidente. Ayon kay Australian Ambassador to the Philippines HKU, hindi katanggap-tanggap at mapanganib ang aksyon ng China. Hinimok niya rin ang China na sumunod sa international law at kilalanin ang 2016 arbitral ruling. May batikos din ang Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya. Nakikiisa raw ang Japan sa Pilipinas para mapanatili ang rule of law at sea. Ang Amerika naman kinundina ang dangerous and escalatory actions ng China sa Escoda Shoal. Sa pahayag ni US Department of State spokesperson Matthew Miller, suportado ng Estados Unidos ang legal na operasyon ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito. Iginiit niya rin ang Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas laban sa anumang pag-atake sa sandatahang lakas nito, mga eroplano, barko, lalo na sa PCG. Walang nasaktan sa insidente. Isa sa ilalim naman sa evaluation ng BRP Teresa Magbanwa maging ang halaga ng pinsala na tinamo nito. Pero habang wala pa yan, magpapatuloy daw sa pagbabantay ang PCG vessel sa Escoda Shoal ayon sa National Maritime Council. We exercise sovereignty rights and jurisdiction over the area. So the Chinese Coast Guard vessels are the ones illegally, yung presence nila there are illegal. We are there on a legal basis dahil atin yun. Hindi tayo pwedeng magpaalam sa bahay, sariling bahay natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5.